Magandang hapon po. Magandang hapon po. Pwede ba batiin mo katabi mo ng good afternoon? Pati sa kaliwat kanan, sa likod, good afternoon. Ayan, lahat po ng bata, makikilagay na sa children's room. Ayun lang, may umiyak na. Sige. Okay. Kamusta po kayong lahat? Mabuti ng mabuti, ayos na ayos. J1 Culture. Praise God. Last Thursday po and Friday, galing po kami sa leadership camp sa Tagaytay. Biyaya po ni Lord ay meron po tayong 18 na delegates. So coming from Marikina po, 18. Sabihin mo sa katabi mo, next year, kasama ka na. Kahit yung mga mamis, pwedeng sumama. Kasi yung iba doon, may dala po mga baby rin eh. May mga anak din po kasama. So, pwede din po kayo. At biyaya po ni Lord, next year, ang leadership camp po sa Tagaytay ay 3 days na and 2 nights. Pero syempre, mas malaki yung registration. Mas malaki yung registration. Ang registration ay mga, siguro 4K. Pero meron po kayong 1 taon na pag-iipon. Ano po? So, sino pong gustong sumama next year? Ang nananampalataya kumikilos. Amen? Kaya mag-iipon na. At pagkatapos po nun, after ng 2 days, kahapon po, Saturday, diretso po naman sila ng JA1 Rosario for worship night. So, umatid naman po sila para makakita na po ng worship night naman sa ibang church. At biyaya po ni Lord, marami po tayong natutunan po doon. Kaya next year, kasama na po kayong lahat. Amen? Amen. Sige po, simulan na po natin. Sino po excited? Amen. Yung iba galing pang malayo, kaya biyaya po ni Lord, siya po ay nag-effort na pumunta rito para makinig. Kaya po, sabihin mo sa katabi mo, makinig ka din. Ang pag-uusapan po natin ay galing sa Matthew chapter 16 verse 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Highlighted po yung kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin. Ang pagsunod po sa Diyos ay open para sa lahat. Pero may condition. Sabi nyo nga po, condition. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang paniniwala sa Kanya. Sasabihin mo, Christian na ako. Okay na yon. Hindi doon natatapos ang lahat. Kasi kung ang usapan lamang ay pagpuntang langit, edi nung tinanggap mo Panginoong Yesus at okay ka na, di okay na nga. Hindi ganon. Meron po tayong pagdadaan ng mga pagsubok talaga. It's normal kasi nasa mundo ka pa. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang paniniwala sa Kanya, pero paglakad kasama niya. Pamumuhay na para sa Kanya araw-araw. Sino po dito pinipili ang Diyos araw-araw? Sure? Pinipili mo ba ang Lord araw-araw? Mamaya malalaman po natin kung pinipili mo. So, paano lumakad ng kasama si Lord? Matthew 16 verse 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, ano daw ang gagawin? Tanggihan niya ang kanyang sarili. So ito po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ang title po nito ay Tanggihan ang Sarili. Nako po, humanda po kayo. Tanggihan daw po ang sarili.
Ano po ang ibig sabihin nitong tanggihan ng sarili or in English, deny yourself? Ang Greek word po ng deny na ginamit po dito sa verse na to ay aperneumai. Yan daw po basa doon, aperneumai. Which means to completely disown, renounce, or refuse association with. So, ibig sabihin, pag sinabing deny yourself, it is not just about self-control or giving up small pleasures. Hindi po. It is disowning the self as the center of life and fully surrendering to Christ. It means you are no longer the Lord of your life, kundi si Jesus na. Anong ibig sabihin noon, Pastor? Ang ibig sabihin lang noon, hindi na ikaw ang masusunod, hindi na si sarili, hindi na si self, kundi si Jesus na sa buhay mo. Okay. Habang tumatagal, maiintindihan po natin ito. Kaya last Sunday po, pinag-usapan po natin ang title last Sunday, No Longer I. In Tagalog, hindi na ako. Tapos ngayon, tanggihan ng sarili. So, pag sinabing hindi na ako ang masusunod, kundi si Jesus na sa buhay ko, hindi ibig sabihin na tanggihan ng sarili ay ilulus mo lang iyong identity or magagalit ka na sa sarili mo or bababa ang self-esteem mo. Hindi ganon. Hindi rin ito pagtanggi sa iyong basic needs. Ikaw ay tatanggi sa pagkain, sa pagtulog. No. Pag sinabing tanggihan ng sarili, it means putting God's will above self-will. Sabi nyo nga po, God's will above self-will. Si Jesus ay nanalangin po sa Gethsemane or Gethsemane. Luke chapter 22 verse 42b. Not my will, but yours be done. Sino sinasabi ito sa kanyang buhay? Halimbawa, nag-a-apply ng trabaho. Anong sinasabi mo? Sinasabi mo ba ito? Not my will, but yours be done. Lord, pag di mo binigay, galit ako sa iyo. Aba? Parang ikaw na nasunod, ano? Ang sabi dyan, not my will, but yours be done. Ano ang bottom line? Hindi ka na lang nabubuhay para sa sarili mo, kundi para sa hari. Walang iba kundi si Jesus. At hindi ka na rin lang nabubuhay para sa sarili mo, kundi para sa kaharian. Kumilos upang marami ang makakilala sa Panginoon. Pastor, bakit natin kailangan tanggihan ang ating sarili? Una, the self is sinful by nature. Ang self ay ang nagagawa ay hindi ang gusto niyang talagang gawin na mabuti, kundi masama. Dumadaloy sa atin ang kasalanang namana natin kay Adan. Romans chapter 7 verse 18 to 19. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin. Gusto namang gumawa ng mabuti. Subalit, hindi ko iyon magawa. So, nahihirapan gawin ang mabuti, sa halip na mabuti ang magawa, ang nagagawa ay masama. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Imagine, gusto mo naman mag-pray, pero bakit ganon? Nagsisimula ka pa ng manalangin, inaantok ka na. Gusto mo magbasa, pero nagsisimula kang magbasa, ano nangyayari? Ayun, nakatulog na. Alam mo ang gusto mong gawin, pero hindi mo magawa. Therefore, kailangan talagang tanggihan ang sarili at wag laging pagbigyan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi kita pagbibigyan. Kasi yung sariling yan, lagi yang may gusto. Sino naniniwala doon? Lagi yang may gusto at hindi natatapos ang gusto niyan. Naka-order na sa Shopee, mamaya meron na sa Lazada. Mamaya meron na sa TikTok. Hindi makampante-kampante. Laging may hinahanap yung sariling yan. Kaya sa pagkakataong ito, tatanggihan mo na yan. Ano pa ang dahilan? Bakit kailangan tanggihan ang ating sarili? Pangalawa, the spirit is willing, but the body is weak. Matthew 29 verse 41b. For the spirit is willing, but the body is weak.
Willing na willing si spirit, pero yung body weak. Gusto ng spirit na manalangin ka, pero gusto ng katawan na matulog ka. Gusto ng spirit na magbasa ka, pero ang gusto ng flesh ay mag-Netflix. Gusto ng spirit na mag-worship ka, katulad kanina, pero ang gusto ng flesh, nakababalang ang kamay, medyo tinatamad pa. Kita nyo na? Doon pa lang, hindi na matanggihan ang sarili. Gusto ng spirit na magpuri sa Panginoon, pero yung flesh ang gusto maglaba. Kaya wala ngayon. Imagine? Or gusto maglinis ng bahay. Your body is weak dahil alam mong weak, ang dali-dali niyang bumigay. In short, sa panahon ngayon, ang term natin ay marupok. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang marupok. Marupok. Marupok siya kasi di mapahindian ang lahat ng gusto niyan. Hindi mapahindian. Tayo nga magkaroon tayo ng habit na hindi pagbigyan lahat ng kagustuhan ng ating sarili. Baka naman may mga pagkakataon na pwedeng mag-no ka naman kay self. Sabi nyo nga po, no. Kausapin mo ka sarili mo, ikaw. Kausapin mo yung sarili mo, hindi yung ikaw, yung ikaw mismo, huwag mo sabihin sa katabi mo. Sabihin mo, ikaw. Ano sasabihin ko nga? Sabihin mo, ikaw. Hindi kita pagbibigyan lagi. Okay ha? Tingnan natin. Kaya pag meron dyan, papikit-pikit, tanggihan mo ang sarili mong pumikit. Kasi nilalabanan mo ang iyong flesh, ang iyong body. Kasi ang tendency kapag nakikinig ng ganito, pipikit. Yan ang flesh. Weak. Pero dahil narinig mo ang turong ito, tatanggihan mo na yan. Sasabihin mo, mata, mumulat ka. Kung hindi, lalagyan ko ng toothpick po yan. Okay. Joke lang po. Galatians 5 verse 17. For the desires of the flesh are against the spirit. Yan na. And the desires of the spirit are against the flesh. Aba, may magkalaban, may magkaaway. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. Sino pong may alam ng larong tug of war? Alam niyo po yung tug of war? Yung pong binabatong bola? Hindi po, shot put po yun. Ang tug of war, yung pong may lubid na hinihila. Diba? At kapag malakas yung humihila, may hila yung isa. Tama? Ganon din po kay flesh at kay spirit. O sige, tawag tayo ng ng dalawang representative. Sige, si Lods ang isa, medyo malaki. Mukhang may body. O, dito ka, Lods. Dito ka sa gitna. Yan. Yan si Lods, ha? O, sinong lalaban? Ito, si Kuya Dennis. Kuya Dennis, dito ka. Dito ka, Kuya Dennis. Okay. Pagpalagay nyo na, si Lods ang body or flesh. Okay? Magkalaban yan. Si Kuya Dennis ang spirit. Nakita nyo naman. Yan. Alam nyo, para silang nagtatag of war. Pag malakas si flesh, automatic madadala si spirit. Kahit pag gusto ni spirit na makinig ng word, mag-worship kay God, magbasa, umattend, pero malakas si body, madadala niya yan. Tug of war po yan. At mamaya, yung body, nagkakasala na. Yung spirit, mahina na. Bakit? Yung body ang laging nasusunod. Okay? Pero, if si spirit naman, tinatanggihan niya yung self, yung body, hihilahin niya yan. At itong spirit, kahit ito'y yung body inaantok na, inilalaban niya yon. Yung body gusto ng matamis, ice cream, chocolates, pero alam niyang hindi yun maganda sa body kapag sobra.
Sasabihin niya, hindi muna ako mag-chocolate. At siya'y magpe-pray kay God. Hindi niya ngayon pinagbigyan si body. Sino po dito sa lugar na ito ang laging tinatanggihan ng kanyang sarili? O pag may nagustuhan, bili agad. Pag may nagustuhan, hindi maaaring wala. Kapatid, yan ang deception po ng kaaway. Sa pagkakataong ito, baka pwedeng tanggihan mo naman ang sarili mo. Okay lang ba kayong dalawa dyan? Sige, maupo na kayo. Salamat. Okay. Tularan po natin si Paul. Tingnan niyo po sabi ni Paul. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. But I discipline my body. Dinidisiplina pala ang body. Hindi lang yung anak niyo po. Ang dinidisiplina din ay katawan. Bakit? Ano sabi dyan? And keep it under control. Ibig sabihin, walang control yan. Walang control. Pag napadami ang kanin, ubos yan. Pwede ba isang cup lang naman? Ay, nako, nag-ano na. Baka pwede tanggihan mo naman ang sarili mo. Tanggihan mo, keep it under control. Kasi kapag wala ng control, yari ka. Mahihirapan ka. Lest after preaching to others, I myself should be disqualified. So ano ang trato ni Paul sa kanyang katawan? Paul treated his body like servant, not a master. Sa pagkakataong ito, hindi na ang flesh, hindi na ang body ang master. Yan po ay inyong servant. Si body ang servant, si spirit ang master. Nababaligtad. Si body ang master, siya lahat ang nasusunod. Si spirit, tulog. Sa pagkakataong ito, pinapalalahanan kita. Kailangan you are under control of your body. You are under control. Sabihin mo sa katabi mo, under control ka ga? Nakokontrol mo ba? Sino dito ang hindi makakain ng tanghalian na walang Coke? Aba naman, tapos punong-puno ng yelo. Pag hindi mo yan control, sinasabi ni Paul, alipin ka ng katawan mo. Kailangan control mo yan. O sino dito, hindi niya makontrol ang sarili niyang magpe-Facebook, hindi na natigil. Kahit wala cellphone, nagagayon. Aba naman, kailangan you are under control. Tanggihan ang sarili sa gusto niyang gawin. Hindi laging pagbibigyan. Kaya sabihin mo sa sarili mo, hindi kita pagbibigyan. Parang mahina, no? Parang gusto pang pagbigyan, ano? Parang mahina. Sige. Para maging maliwanag sa inyo, direct to the point. Pag-usapan natin, ano ang mga bagay na dapat tanggihan o i-deny sa sarili? Yan. Mga bagay na dapat tanggihan. Pag-usapan natin. Number 1, kapit sa silya. Number 1 agad. Parang pwede nang matapos ang preaching. Number 1, makasalanang hilig at pagnanasa. Closing prayer na po. Makasalanang hilig at pagnanasa, dapat yang tanggihan. Galatians chapter 5 verse 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais niyong gawin. Ayan. Huwag niyong paiyakin ng bata. Ibigay ang gusto niyan. Okay. Makasalanang hilig at pagnanasa, yan ang mga dapat mong tanggihan. Hanggang kailan mo pagbibigyan ng sarili mong malasing? Wala na sa iyong control. Kaunti lang naman, pastor. Isang shot lang. Ang tanong ko sa'yo, kaya mo bang itigil? Kasi kung hindi mo kaya itigil, wala kang control sa katawan mo. Wala kang control. Pinapakontrol mo sa iba ang katawan na yan, na dapat ikaw ang nagko-control. Gaano ka kahirap nung hindi mo hawakan yung bote? Kadali-dali mo sa bulsa. Ako may control. Hindi kita hawakan.
Shot nga din eh. Pastor, ang sabi naman sa Biblia yan, hindi masama ang uminom, ang masama ay malasing. Kagagaling sa, mga palusot, Kayo nga, lahat po ng nalasing, nagsimula sa kaunti. Dahil nagsimula ka sa kaunti, mamaya lasing ka na. At saka pag nakakatikim, ay lalong nagugustuhan sa padamian. Kaya maganda, wag na lang. Pati hindi bagay sa Kristiyanong nagiinom. So, nakita, Christian ka? Oo. Kalalasing ko nga lang kagabi. Aba naman, hindi bagay sa'yo. Kaya dapat tanggihan ang sarili. Kung gusto ng sariling mag-inom na mag-inom, please, stop. Nasa iyo control. Sabi ni Paul, dapat you are under control. Pangalawa, isahin natin lahat yan. Wala tayong lalampasan. Okay lang po ba sa inyo? Amen. Hindi laging, prosperity! Yayaman ako! Paayos ng paayos! Pabuti na mabuti! Pabanal ng pabanal? Ang bait naman sa church niyo, lahat tanggap. Hindi tanggap kita, pero hindi ang kasalanan. Tanggap ka ni Lord kung sino ka, pero hindi ang kasalanan. Magkaiba yon. Ano pa? Paninigarilyo. Yo. Pwede ba? Hanggang kailan ka maninigarilyo? Sabi dito, makasalanang hilig at pagnanasa, hilig na hilig mo na yan, hindi mo na maalis. Kaya yung daliri mo lagi nakaganto. Kala mo nagpipis. Kita mo, hindi mo na kontrol. Lagi ka nakaganito. Alam mo na kung bakit. Wala ka ng kontrol sa sarili mo, sa body mo. Lagi mo kasi pinagbigyan eh. Sa pagkakataon nito, tanggihan mo na. Gawin mo ganito. Ano pa? Sabi ng isa, hindi naman po ako naninigarilyo ng cigarettes. Vape lang naman. Yan na naman. Gumawa na naman ng kaaway ng iba pang way. Sasabihin ko sa'yo, bakit hindi mo kayang itigil kung nasa iyo control? Nahanap-hanap po ng bibig ko Lagi po nag-ganito. Yan na nga ang problema. Hindi mo na control. Bakit? Sinanay mo na ang sarili mo na magkasala. Please, tanggihan mo. Say no. Hindi ka baby pala, nagaganyan ka na. Hindi ka talaga ganyan. Sino dito nilabas na magulang? Pa-babe. Sige nga, meron mga ganito? Wala naman Pa-babe. Pausok. Sige. So, please. Pag nakita nyo na ako na ganyan, pwede. Okay na? Alright. Masamaga po ang pagbe-vape. Meron nag-aral. Wala po yun sa Bible. What? Wala po akong nakita from cover to cover about vape. Ang tindi Ginamitan pa ako ng Bible verse, nagbabasa din. Sige, para sa'yo to. Wala ngang verse tungkol sa pagbe-vape. Pero may verse na nagsabing tanggihan ng sarili. Kasama na yung lahat doon. Mapababe, ano man yan. Kahit niya hindi kasalanan, kahit niya sobrang tamis, sobrang matataba. Dadagan ka pa ba? Kung ano man, makolesterol. Like that. Basta tanggihan mo ang sarili mo. Ito pa. Please, makasalanang hilig. Hilig mong magsugal. Lagi mo nang tinawag at tataya ka. Pataya nga. Pakaskas nga. Baka tatama. High-tech na ngayon, yung iba online. Hanggang kailan mo makakontrol ang sarili mo, hindi tumaya sa sugal at aasa fully kay Lord. Amen? Sabihin mo sa katayo, parang tumahimik yata, friend. Parang tumatahimik na kapatid. Tanggihan mo ang sarili mo. Pagsusugal, pagtaya kung saan-saan. Ito. Kapit ka sa upuan. Para sa'yo to. Hanggang kailan ka? At hindi hihinto sa lust, sa mga napapanood mo, sa pornography, sa panonood ng malalaswa. Next. Wala nandito. Next.
Pwede ba? Yang matang yan, yan ay konting tingin lang, ay talagang, please, sabihin mo sa tabi mo, tigilan mo na. Kasalanan yan. Kahit walang nakakikita, hindi kita ni pastor, pero kita lahat ni Lord. Sino naniniwala si Lord ay everywhere, naroon. Oh, naroon din siya katabi mo nung ginagawa mo. Everywhere pala naroon si pastor eh. Imagine mo, ikaw yung nanonood din naroon. Ay, Lord! Pinapatawa ko lang kayo, pero kailangan tanggihan ang sarili. Amen? Kung dyan ka bumabagsak, please, sa pagkakataong ito, tanggihan mo ang sarili. Gustong-gusto na yan sa pagkakataong ito, humindi ka. Sabi mo, hindi. O, kahit sa salita man lang, nakahindi ka na. Hindi. O, next na tayo. Pag nanasa sa iba, kahit may asawa na. Di ba? Sabi niyo, tanggihan mo sarili mo. May asawa ka na, isa lang yan. Okay na yan. At pinili mo na siya. Kaya ang term ay pumili, hindi dapat pili ng pili. Isa na lang. Okay? At nakakalungkot kasi pag yung ikaw ay nakapili pa ng iba, malulungkot yung isa. No? Please. Next tayo. O pag nanakaw, yung sabi, ang kati-kati ng kamay ko kung ano nakukuha ko. Yan, kasama yan. Pagiging dishonest. Sobrang pagnanasa sa lapi. O yung iba may bisyo. Iba't ibang klase ng bisyo yan. Sa pagkakataong ito, tanggihan mo ang sarili mo. Online sabong. Online sabong. Baka meron dito nag-online sabong ha? At mamay bawa ka na sa utang. Hello? Kailangan tanggihan ang sarili. Oh, pasok po kayo, pasok. Puro kayo naka-block ha. I like that. Abot pa kayo. Maganda ang preaching. Alright. Tanggihan ang sarili. Online gambling. Lahat ng online. Ano pa? Pag nanasa sa yaman ng iba. At kung may hindi pa ako nabanggit, Lord, i-reveal mo lahat. Okay na? O, i-reveal lahat. Tanggihan mo ang sarili mo. Ilaban mo naman si Lord sa pagkakataong ito. Piliin mo naman si Jesus kesa sa gusto ng sarili mo. Lalo na at masama. Amen? Humihina talagang amen. Okay. Next na tayo. Medyo tahimik kayo doon sa parating yun. No? Next na tayo. Number 2. Naunawaan nyo naman. No? Naunawaan nyo na. Inside may tama ba? Kasi pag kulang pa, tatamaan talaga. Okay na. Sige. Number 2. Ano pa mga bagay na dapat tanggihan? Number 2, pagmamataas o kayabangan. Sa totoo lang, ito'y hindi nakikita ng sarili na mayabang na pala. Okay? 1 Peter chapter 5 verse 5b. At kayong lahat, kasi kasama tayo lahat, ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Wow! Ang ganda ng verse. Pastor, yun po ba yung mayabang yung lagi nakataas ang ulo kaya? Hindi yan, hindi lang yan. Ang mayabang yung hindi marunong magpatawad kasi may pride. Kasama yan sa mayabang. Sino tayo para hindi magpatawad? Tama? Ano pa? Yung may mapagmatas at mayabang, yan yung laging gustong ikaw ang tama. Sabi mo nga sa katabi mo, nagkakamali din ako. Yung iba hirap na hirap sabihin yan. Lalo yung mag-asawa, mali ikaw! Ikaw! Yan. Ikaw, mali ako! Walang tumatanggap ng pagkakamali. Christian, kapag mali, tanggapin. Walang mawawala pag inamin. Amen? Pag inamin na mali, okay. Walang mawawala pag inamin ka o mali. Mali ako. Oh. Yung alam mo ng mali, hindi ako mali. Yan.
Pagmamataas at kayabangan po yan. Ano pa? Hindi marunong tumanggap ng correction. Tindi ng pride yan. Ito kasing ginawa mo to mali. Hindi naman. Yan. O kaya naman, nag-sorry pero sorry na. Galit pa, ano? So, hindi talaga matanggap yung correction. Ano pa? Ito, baka ikaw na ito. Paghihintay ng sorry ng iba bago kausapin. Pag nag-sorry siya, di saka ako siya kakausapin. Hello? Medyo tahimik na talaga yung katabi mong yan. Medyo lahat ay parang tama sa kanya talaga. Parang kinakausap talaga siya. Ano pa? Pagkuha ng recognition, sa halip na kay God dapat yon. Okay? Pagmamataas po yan. Sa halip na kay God ang recognition, kinuha mo lahat. Glory to you. Okay. Mali yun. Okay? Laging i-check ang lahat ng ginagawa. Is this for God's glory o just for me? Yon. Yun ang pag-check. Kung alam mo kung nagmamataas ka or may kayabangan ka, is this for God's glory or just for me? Yun na. So, tanggihan ang sarili. Huwag mayabang. Tandaan. Kapag mayabang, laging ang mayabang ay may katapat. Mas maganda na yung mapagkumbaba. Wala nang ibabagsak yung mapagkumbaba. Mababa na eh. Pero yung mataas, masakit. Pag nahulog, masakit. Kaya please, tanggihan ang sarili. Number 3. Ito, baka parang wala naman sa Marikina nito. Ano ang mga dapat tanggihan? Pag-ibig sa salapi at kasakiman. Yan, naku. Pastor, hindi naman po in love ako sa salapi. Ba't wala ka nung Sunday? Nasa work po. Eh, di kayo na rin yun. Ba't mo pinagpalit si Lord? 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Oh! Hindi salapi ang masama ha, pag-ibig sa salapi. Okay? Pag-ibig sa salapi. Halimbawa, paano malalamang love mo ang pera o mahal mo ang salapi or may pag-ibig ka sa salapi? Halimbawa, nagsisinungaling para kumita. Di ba? Sabi mo, ang puhunan ay 20. Di naman ganun puhunan. 5 pesos lang naman. Tama mo, nagsinungaling. Pag-ibig kasi gusto kumita ng mas, malaki hindi naging tapat. Pagiging sakim at hindi marunong magbigay, kasama yan. Pag-una sa pera, bago si Kristo. Kasama yan. Ito pa. Paano malalabanan ito? Ito ang paglaban. Anong paglaban? Halimbawa, gusto mong tanggihan ang sarili mo, alam mong meron kang, dito ka bumabagsak, pag-ibig sa salapi. Anong gagawin mo? Tumatanggi ka dapat sa mga deal or contract na alam mong may mali or anomalya. Alam mo palang, ang pera mo ay gagamitin sa sugal. Nagpahiram ka pa. Pero sabi sa'yo, babalik ko ng times 2. Ikaw naman, bigay talaga. Pagtanggi sa mga negosyong malaki nga ang kita pero may ino-oppose naman biblical principles. So, napapansin, makikita natin na may pag-ibig sa salapi, may kasakiman. Kaya please, kapag may mga ganyan, Christian ka na, tanggihan mo ang sarili mo. Kahit malaki ang kita. Kahit malaki. Parang medyo tahimik na, no? Kaya nyo pa ba? Number 4, galit, puot, at hindi pagpapatawad. Oh, ito talaga. Kailangan ito, hindi lang tanggihan. Alisin mo talaga to. Ephesians chapter 4 verse 32. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yan na. So, dapat pala lagi nagpapatawad. Halimbawa, sino dito yung nagkikimkim ng sama ng loob? Wala dito nun, ano? Wala dito nun, wala. Nag-iingat ng sama ng loob. Ang daming iingatan, sama pa ng loob. Ang daming kikimkimin, sama pa ng loob. Please, wag na. Ano pa, dahil may galit ka, nagkikurse ka ng iyong kapwa, sinusumpa mo siya, at kung ano sinasabi mo, Christian, pigilan ang bibig.
Makapangyarihan ang salita, pigilan mo ang bibig mo. Makapangyarihan po yan. Halimbawa, may nakaaway ka, tanggihan mo sarili mo na ikaw ay mag-isip ng kapahamakan or kalugihan doon sa nakaaway mo, malulugi ka doon. Yan, kasama po yan. Paghihiganti. O ano ang sabi ng mundo? Gumanti ka. Inano ka niyan. Ibinaba ka niyan. Pero ang sabi ni Kristo, mahalin mo ang kaaway mo. Kaya mahalin at patawarin. Ang gusto ni self ay gumanti. Pero dahil si Jesus na ang masusunod, hindi mo yon pagbibigyan. Amen? Ang susundin mo ay si Jesus kahit mahirap. Alam ko namang hindi madali. Kaya nga sabi, gusto mo bang sumunod? Ang number 1 qualification, kailangan kayang tanggihan ang sarili. Ang gusto ng sarili magiganti, pero dahil na kay Jesus ka, pipigilan mo ang pagganti at sasabihin mo, mamahalin ko ang kaaway ko. Hindi ko pagbibigyan ng sarili kong maghiganti. Kasi mali yun. Amen? Ano pa? Number 5. 7 po ito. Pagnanais na maon na palagi o pansariling ambisyon. Yan na. Napansin niyo po ba ito sa mga kainan? Yung nagmamadali agad sa baka maubusan, baka maubusan. Wala na sa church na, wala nun. Yung tayo ay nagbibigay, kayo muna po. Yan. Praise God. Philippians chapter 2 verse 3. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Grabe. Ang iba daw ay higit na mabuti kaysa sarili. Kaya, wala naman dito sa church, sinasabi ko lang makalang example, gusto laging sikat o nasa spotlight. Pastor, pwede ba ako mag-opening prayer? Pag ang gusto mo mataas ay ikaw, ang gusto mo lagi kayong nauuna rito, may sarili kang ambisyon, baka hindi na para kay Lord yan, ha? Tandaan, ang glory ay kay Lord lahat. Ito maganda. Para sa mga anointed professionals, pinipili ang sariling plano kaysa kalooban ng Diyos. Alam ko po, meron po kayong mga ambition, praise God, maganda po yan. Pero I pray, isama nyo sa ambition nyo si Lord. Huwag nyo siyang iiwan sa plano. Lagi siyang kasama. O sa mga estudyante, illustration, kasi gusto mo talaga mataas ang ambition mo, gusto mo maging cum laude. Gusto mo maging first honor. Siyempre, anong gagawin mo? Para makataas lamang sa exam, ikaw ay, ang ginagawa ng estudyante? Manunulad. Wala dito nanunulad, no? Wala. Kinukuha mismo yung papel ng klase. Kinukopya lahat. No, wala dito nanunulad. Kailangan kung Kristiyano kang estudyante, kailangan honest ka sa exam. Ikaw ay mag-aaral mabuti para hindi ka nanunulad. Kasi sa isang Kristiyano, ang Kristiyano ay tapat. Amen? Tinatanggihan ng sarili mong manulat kahit ang buong klase ay ginagawa yon. Amen? Ano pa? Pansariling ambisyon. Sabi ko kanina, hindi masama ang magkaroon ng ambisyon. Ang masama ay hindi kasama si Lord sa ambisyon na yan. Huwag isakripisyo ang relasyon sa Diyos para lang maabot mo ang pinapangarap mo or ambisyon mo. Dahil hindi may tuturing na success ang isang bagay na wala ang Diyos doon. Siguro, makatapos ka, makagraduate ka, maging businessman ka, ang tingin ng mundo dyan, successful. Pero kapag wala si Lord, hindi pa rin successful yan. Kulang at kulang pa rin yan. Pero, kapag sa tagumpay na yan, kapag sa tagumpay na yan, kasama si Lord, then, successful talaga yan. Kaya huwag mong isakripisyo si Lord. At kung alam mong ikaw ay may calling, alam mong ikaw ay tinawag ni Lord, ang challenge ko ay surrender your ambitions to follow God's higher purpose. Surrender your ambition. Pastor, bakit isusurrender yung ambition?
Kasi naniniwala akong kahit anong ambisyon mo pa yan, mas maganda pa rin ang plano ni Lord sa buhay mo. Hindi matatapatan ang plano ni Lord sa pinaplano mo. Kasi laging mas maganda ang plano niya. Kasi alam niya ang ngayon, bukas, at ang darating pa. Amen? Praise God. So, deny selfish ambition and surrender your goals to God's will. O, number 6. Ito, marami dito tatamaan talaga. Worldly pleasures and immorality. Tinagalog ko English, Tagalog yan, no? Taglish. Immoralidad. Romans chapter 12, verse 2. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Pwede ba? Kahit mabuting bagay, pwedeng tanggihan. Pastor naman, good thing na nga, tatanggihan pa. Yes. For example, napapansin mo sarili mo, sobrang luho. Pag-ibig sa luho, lahat na lang dapat meron ka. Please, tanggihan ang sarili. Baka pwedeng mag-no ka. Ano pa? Being materialism. Lahat ng meron ang iba, dapat meron ka. Nung uso yung merong wire na earphone, meron ka. Nung nawala yung wire, meron ka dapat ulit. At ito pa, immoralidad. Christian, kabataan, anointed professionals, please, kapag merong immoral na relasyon, pigilan ang sarili. Kapag hindi pa tamang panahon para magsama, ay wag muna. Maghintay ng kasalan. Amen? Tahimik ulit. Deny worldly standard. Sabi ng iba, ginagawa naman yun ng marami. Pues, iba ikaw. Dahil Kristiyano kang totoo. Mahal mo si Lord at hindi mo gagawin ang isang bagay na alam mong malulungkot si Lord. Amen? Isama na din natin sa pleasure. Tingnan natin yung pleasure. Ang sobrang gustong matulog. Sino din gusto? Natutulog ng 10 hours, mahigit. Yung tulog ka ng tulog. Please, undesign lang yan, ha? 7 to 9. Pag mga 12 hours na, bumangon ka na naman. Pleasure, gusto ng katawan laging humiga. Mag-exercise ka naman. Pigilan ng sariling matulog, baka sobra. At sa mga hindi natutulog, ang Diyos ay nagpahinga. Ibig sabihin, mas matindi ka pa sa Diyos. Bakit hindi ka nagpapahinga? Bakit hindi ka natutulog? Pastor, ako, yabang-yabang mo pa. Ako, everyday, 4 hours lang. Sige, 4 hours, ha? See you next year, ha? 4 hours ka dyan. Ang design, kailangan mo talagang matulog. At least 8 hours a day. 8 hours a day. Huwag laging pagbigyan ng laman na gustong gumising. Hating gabi na, gising ka pa. Cellphone ka na ng cellphone. Di naman nagkakapira. Mga kabataan, may pagkakataon na dapat talaga hindi pagbigyan ng sarili. Kailangan mag-no sa sarili. Kapag napapansin mong nagagalit ka kapag gutom na, yan. Sino dito nagagalit pag gutom? Mag-fasting ka, mag-practice ka mag-fasting. Tanggihan ng sarili. Gutom, huwag magalit. Beat your body. Gumising ng maaga. Pastor, hindi na ako nakapag-pray pag morning kasi may work. O di, kung ang work mo ay alas 6, nagising ka ng 5, gawin mo 4:30 yung gising. Para may 30 minutes ka to pray. Beat your body. Pray. Ipag-pray mo ang mga mahal mo sa buhay. Ano pa? Worldly pleasures. O sino dito mahilig kumain ng walang limit? Pleasure yan sa sarili. Baka pwedeng ilimit. Sino ditong hindi maaring kumain
ano yun, kumain ng inumin na laging may kulay. Mataas sa sugar yan. Pigilan ng sarili. Tapos lalapit kayo sa akin, Pastor, o bakit? Pa-pray po. Pray niyo po ako, naliliyo po ako eh. Ano ba kinain mo kanina umaga? Lechon po. Ayun naman pala eh. Ba't ka magpapray? Ayun naman pala ginagawa mo sa sarili mo, hindi mo tinatanggihan. Diba? Wisdom din. Kaya pag may nagpa-pray sa akin, i-interview ko muna talaga. Titignan ko kung tinanggihan muna ang sarili. Okay? Tanggihan ang sarili. Pastor, o ano yon? Ano po kasi? Yung jowa ko po, o ano? Ano po? Ano po eh? O, di ka sabi ko sa inyo, huwag magsasama, hindi pa kayo kasal. Di ka sabi ko, pagilan ang sarili, pinigilan mo ga, pigilan ang sarili. Okay? O mga kabataang narito, narinig nyo ba sinasabi ko? Tanggap ko kayo, mahal ko kayo. Pero pagsasabihan natin ang mga dapat at tama na, itigil na. Amen? Amen. Number 7, pagdepende sa sariling lakas kaysa sa Diyos. Yan. Kailangan tanggihan ng sarili na kaya mo lahat. Ano ka, Superman? Sino dito Superman? Kaya niya lahat. Alam mo, may pagkakataon na hindi mo lahat kaya. Kailangan mo ang Diyos. Akala mo kaya mo magtagumpay na wala ang Diyos, kailangan mo si Lord. Yung iba, sobrang yabang, hindi na nanalangin, please, mag-pray ka. Kailangan mo si Lord. Huwag kang umasa sa sarili mong lakas. Limited tayong mga tao. John chapter 15 verse 5b. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sino daw ang nagbubunga? Yung nasa kanya, nananatili kay Lord. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yes, pwedeng may na-accomplish ka, pero walang kadating-dating sa eternity. Wala din. Dapat, as a Christian, nakadepende ka kay God sa lahat ng iyong gagawin. Kaya nga po tayo, habang nagsisimula ng service, nagwo-worship. Sino dito nagwo-worship? Sino dito inilalaban talaga para lang siya'y makaten? Tinatanggihan mo ang sarili mo na gusto mong maglaba pero umaten ka dito. Gusto mong maglinis ng bahay pero pumilit ka pumunta rito. Sino yung ganon? Alam nyo, this time, tatanggihan mo ang sarili mo. Ang gusto ng katawan ay huwag umaten. Labanan mo. A-attend ako. Ikaw body, hindi ka masusunod. Ako masusunod. A-attend ako. Bigyan kayo ng sample. Para, kasi minsan nagiging, tayo tinetake for granted natin ang pag-attend. Sige. Bigyan ko ng din ito. Hindi ko to ipipreach sa inyo na hindi nagawa ng inyong pastor. Wala akong naalala for 2012, 2025, 13 years na ako yung absent ng Sunday, kahit isa. Hindi ko to ipipreach nang ako sa sarili ko hindi ko nagawa. For 13 years, lahat ng Sunday hindi ko pinagpalit si Lord. At alam mo yun ni Lord, meron ako dito illustration. Andyan si Nanay Banji. Si Nanay Banji ay merong dinadamdam sa kanyang katawan. From Tondo, papunta dito. Kahit may masakit, ginagawa niya ng paraan. Ano sinasabi niya? Gusto kong makinig. Gusto kong umaten. Tayo, may nararamdaman ba tayo sa katawan? Ang lakas-lakas mo pa. Hindi ako nag-check ng attendance pag Sunday. Hindi ko rin sinasabing, ba't wala ka? Wala ka marinig sa akin ganon. Kasi it is between you and the Lord. Pero si Nanay Banji, gustong-gusto niya umaten. Kahit may masakit. Ikaw, may masakit ba sa'yo?
Ikaw ba ilan taon ka na, Nanay Banji? 73. Pero nagpipilit umatid ng church para lang makarinig ng word, mauna si Lord, mapatunayang mahal naman niya si Lord. Kaya ako'y saludo po sa sakripisyong binibigay niyo pag-attend pa lang. Diba? Praise God yun. Biyaya ni Lord. Oh, meron pa dito. Meron ditong medyo bago lang umattend. Galing pa ng Fairview. Saan ba galing? May galing pang Tondo. May galing pa sa malayo. Ikaw, malapit lang dito. Di ba? Hindi reason. Grabe ang effort para gawin. Alam mo bakit? Tinatanggihan yung sarili. Inilalaban. Bakit? Kasi alam niyang mahal niya si Lord. Amen? Saludo ako sa mga mami na may dala pang baby pagpunta ng church. Ikaw, anong dala mo? Wala kang dala. Pero bakit sila nakaka-attend? Bakit tinanggihan nila sarili na kahit mahirap, a-attend sila? Nilalabanan po nila. Yun yung pagtanggi sa sarili, kasi ang sarili ang gusto ay, huwag ka nang umattend, mapapagod ka lang pagbubuhat ng bata. Pero anong ginawa ng mga mami? Dala yung baby. Nakataas ang isang kamay, nagwo-worship sa Panginoon. Anong ibig ko sabihin? Mahiya tayo. Wala tayong nararamdaman. Wala tayong dala. Pero sila, may kanya-kanyang obligasyon, pero inuuna nila ang Panginoon. Di ba? Ganon katindi kasi ang love nila kay Lord. Kaya sa pagkakataon kayo, tanggihan mo ang sarili mo. Ilaban mo. Nasa likod ako kanina, kinitignan ko yung mga mami. Dala yung baby, nakaganyan o. Tapos yung isa kamay nakaganito. Yung iba, nakatayo mag-isa. Nagpe-pray sa worship. Kantahan mo si Lord. Walang dala yan. Imagine, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano katindi ang mga pag-ibig ng mga taong may kabigatan pero inilalaban para kay Lord. Inilalaban anumang bagay. Nakakatuwang makita yung mga taong kahit pwede namang nasa bahay na lang, magpahinga, senior na, pero narito, sasamba sa Panginoon. Pwede namang, ang daming alagang bata, 3, 4. Pwede hindi pumunta, may dahilan, valid pa. Walang kasamang asawa pupunta ng church. Pero, ilalaban pa din. Bakit? Kasi mahal nila si Lord. Ito ang pag-ibig nila kay Lord. Ito yon, pinapatunayan nila. Kaya kung wala tayong dahilan, wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan. Punta kami sa Tagaytay. Nagkape po kami nung I think 16 po kami. Nagkape po kami. Alam nyo po, isa sa usapan, wala daw po silang karapatang hindi umattend. Kasi may natin ditong bata galing pang Binangonan, biyahe. Saan tayo galing? Ang layo-layo. Ang layo-layo niya. Pupunta dito sa church. Diba? Habang napapagkwentuhan yan, biyaya po ni Lord, ang dami-daming realization. Kaya kung ikaw, may sasakyan ka naman, may pera ka naman, pero bakit hindi natin mailaban si Lord? Itong Sunday na to, special po ito. Bakit? Ito ay pagsasabi ng katotohanan po sa inyo. May pagkakataon pa. Kaya natin tanggihan ng self. Kaya natin tanggihan ng sarili. Kung ang gusto ng katawan ay nakababa lang ang kamay, ang gusto ng espiritu ay sambahin mo ang Diyos mo. Labanan mo yang si self. Ang gusto ng katawan ay tahimik lang, pero ang gusto ng espiritu, sumigaw sa pag-awit sa Panginoon. Yan ang gusto ng espiritu. Ang laman, ayaw magsalita. Yan ang gusto ng laman. Ayaw ng katawang umattend. Gusto unahin ang pleasure ng pamamasyal, pleasure ng pananatili sa bahay, nagpadala sa katamaran, nagpadala sa ulan, may payong naman. Kaya ako'y amazed, habang umuulan sa labas, yung isa, basang-basa, dala ang 2 anak. Di ba? Tayo, naulan, next Sunday na. Pero wala tayong dala. Ito ang mga taong ipinapakita lang kung ano ang heart nila sa Panginoon. Praise God.
I thank God for your all sacrifices para makatid lang sa church, and God honors it. Kita ni Lord lahat. At alam ni Lord ang puso ng bawat isa. Sa pagkakataong ito, it is not about you anymore. It is about God. Yes, may pinagdadaanan ka, pero makikita ni Lord ang sacrifices mo at mamaya kikilo si Lord sa buhay mo. Amen? Parang garden po yan. Parang garden. Sino may alam ng garden? Alam niyo po yung garden? Sige, worship team. Sa garden po, may mga damo. Tapos may mga halaman. Yung damo, yan yung yung mga hindi mo matanggihan. Kasalanan, pride, kasakiman. Alam mo, yung mga damong yan, kailangan bunutin para lumago ang halaman. Kasi kahit pa may halaman at maraming damo, makukuhanan pa rin ng nutrients ng mga damo yung halaman na dapat tumubo. Kaya sa pagkakataon pong ito, biyaya ni Lord, bubunutin natin lahat ng damo para lumago ang halaman. Ang damo ay ang self, ang halaman ay ang espiritu. Kung hindi natin i-deny ang damo, madudurog ang bunga ng kabanalan. I challenge everyone, kapatid, sa pagkakataong ito. Totohanan na, tapatan na, face to face, heart to heart. Gusto ko kasi kayo sumamba sa Panginoon na totoo. Lalabanan ng sarili. Hindi tatamarin. Hindi lamyain. Bakit? Si self ay gusto lagi gano'n. Sa pagkakataong ito, ilalaban mo naman si Lord. Tatanggihan mo ang sarili mo. Lord, ilalaban kita. Gusto ko ng alak, pero mas gusto kita. Itatapon ko ang basong ito. Lord, gusto ko manigarilyo. Taon na ang binilang, pero Lord, dahil mas mahal kita dito, ititigil ko ito. Pipigilan ko ang sarili ko. Lord, bumabagsak ako sa panonood ng kung ano-ano. Sa pagkakataong ito, ititigil ko ito. Itatapon ko to. Kasi kaya kong tanggihan ang self na to, ang sariling ito. Lord, bumabagsak ako sa galit. Sa pagkakataong ito, tatanggihan ko yung sarili ko. Sa halip, magiging masaya ako. Magiging maayos ako. Tatanggihan ko yung sarili ko. Magsasaya ako ng no sa sarili ko. Maraming lumalaban. Maraming nagsasakripisyo. Maraming handang ibigay ang oras, panahon. Kahit may dalang anak, may dalang sakit, may dalang ganito, kita lahat ni Lord, wala tayong itatago. Kaya sa pagkakataon ito, if you want to worship the King, ipakita mo sa Diyos ang tunay na laman ng puso mo. The body is weak, but the spirit is willing. Gustong i-worship ang Panginoon. Come on, church! Worship the King! Ilaban mo naman siya! Ilaban mo siya!
I challenge everyone, if ever na ayaw ng sarili mo na sambahin ang Panginoon, turuan mo ang sarili mong sambahin siya. Kung ayaw ng bibig mong umawit sa Panginoon, damor kang umawit sa Kanya. Kung tinatamad kang manalangin, damor kang manalangin. Kung tinatamad kang pumunta ng church, damor kang pumunta. Why? Kasi sabi nila, tanggihan mo ang sarili mo. Tanggihan mo yan. Labanan mo yan. Kasi ang katawan na yan, in nature may kasalanan yan. Pero sa pagkakataon ito, habang pinupuri mo ang Panginoon, bubunutin ng Diyos lahat ng damo dyan. Kung meron kang bisyo, tatanggalin niya ng Panginoon. Kung gusto mo ng alak, tatanggalin niya ng Panginoon sa'yo. Kung gusto mo ng paninigarilyo, ng vape, ng pagsusugal, ng kalaswaan, tatanggalin niya ng Panginoon sa'yo. Dahil mamaya sasabihin mo, ayaw ko na! Ayaw ko na rito! Ayaw ko na rito! Gusto ko ang Panginoon! Ilalaban ko siya! Ilalaban ko siya! Come on, church! Worship the King! Worship the King! Close your eyes, bow your heads. Right now, kung gusto mo talagang tanggihan ang sarili mo, meron kang isang gagawin. Talk to God, kausapin mo ang Panginoon, at sabihin mo yung isang bagay na nagpapalayo sa iyo sa Panginoon. Yung matagal nang dinidil sa iyo ni Lord. Yung matagal nang sinasabi sa iyo ni Lord, itigil mo na, anak. Ipadil mo ngayon sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Lord, hindi ako makalis dito. Tulungan mo ako. Lord, tanggalin mo yung pagkagusto ko dito. Ayaw ko na. Ayaw ko na dito. Sige, come on, church. Talk to God. Sabihin mo yung mga bagay na gusto mong alisin sa iyo. Lord, ayaw ko na ng katamaran. Lord, ayaw ko na ng puro dahilan. Lord, ayaw ko na ng puro pleasure sa sarili ko na lang. Lord, ayaw ko na lang alak. Ayaw ko na lang sigarilyo. Lord, ayaw ko na lang karumihan. Lord, ayaw ko na lang pagmumura. Sige, sabihin mo lahat. Lord, ayaw ko na lang mabuhay sa galit. Ayaw ko na mabuhay sa kayabangan, sa pagmamataas. Lord, ayaw ko na. Lord, tulungan mo ako na maalis ang pagkagusto sa mga bagay-bagay na to. Sige, lapit kay Lord. Sabihin mo lahat.
At sabihin mo ngayon, Lord, patawarin mo ako. Lord, patawarin mo ako. Lord, linisin mo ako. Lord, sorry. Lord, sorry. Lord, sorry. Starting now, tatanggihan ko na ang sarili ko at uunahin kita. At sa pagkakataong ito, humanda ka. Humanda ka sa matinding gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kung noon akala mo imposible, pero posible pala. Kung noon sabi mo wala nang pag-asa, may pag-asa pala. Humanda ka sa miracles na gagawin ni Lord sa buhay mo. Open up my eyes to the things I've seen. Show me how to love like you. Take my heart to run racing on. Everything I am for your kingdom come. I shall from eternity. Mabilis lang po, mabilis lang po. Kung meron kang hinihiling sa Panginoon na gusto mong maganap sa buhay mo, sabi ko, tanggihan mo ang sarili mo. Alam mo kung bakit? Bakit ang challenge ni Lord, tanggihan mo ang sarili mo? Kasi si Lord ang bahala sa'yo. Si Lord ang bahala sa lahat ng concern mo. Kaya kung may concern ka, si Lord ang bahala dyan. Kaya mabilis lang. Kami rin po, mabilis lang, kami rin po. Lalo na yung hinihiling sa Panginoon, kami rin po. Because God is here. At may gagawin si Lord. Itaas mo kamay mo, Lord. Tatanggihan namin ang sarili namin sa iyo sa pagkakataon ito. Lord, ang mga kamay na to, ikaw ang bahala. Sa lahat na nagre-request ng kagalingan, Lord, receive healing! 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 Sa lahat ng nagpe-pray na makawala sa bisyo, tanggapin mo, makakawala ka dyan. Sa lahat ng gusto, maka-receive sa Panginoon sa oras ito, at gusto niya ng kabanalan, itaas mo kamay mo, Lord. Gusto namin maging malinis sa iyong harapan. Gusto namin maging matuwid sa iyong harapan. Kaya sa pagkakataon na, Lord, ibuhos mo ang matinding presensya mo sa lagala na. Ibuhos mo, Panginoon. Mas gusto ka namin, Lord, kesa anumang bagay sa mundo. Mas gusto ka namin, Panginoon. Kumakapal ang presensya ni Lord. Yes, Lord! We're ready to worship you, to adore you, to give you praise, to give you all. Lahat sa amin, Panginoon, kaya namin ibigay sa iyo, Church.
Receive healing right now! Receive! Mas malakas ka sa dati! Mas malakas ka sa dati! Receive! Receive! Whatever you ask, receive! 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 Receive it! 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 Lord, I pray, lahat ng bukol mawawala. Lahat ng may sakit, may kagalingan. Lahat ng may kakulangan ay magkakaroon. Lord, lahat ng hindi malaya, makakalaya. In Jesus' name, Lord, lahat ng hindi ayos na relasyon, maging ayos ang relasyon. Lord, lahat ng hindi nagpapatawad, magpapatawad. Lord, lahat ng may kaaway, makikipagkasundo. Lord, lahat ng bisyo maihinto. Lord, mahal mo kami, pero lahat ng kasalanan ay bayad na, tapos na. Kaya Lord, lalakaran namin ang panalo mo 2,000 years ago. Lord, napagtagumpayan mo na lahat ng kasalanan. Kaya Lord, lahat kami sa biyaya mo ay magtatagumpay. Tatanggihan namin ang sarili namin sa lahat ng sobra at masama, sa lahat ng kasalanan, sa lahat, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Na kahit na kami nagkamali, patuloy kang nagmamahal sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This we pray. In Jesus' name, amen.